Hindi magtatagal guys, marami pong gugulatin ng smartphone na to. Ako na po nagsasabi sa inyo. Guys, kabisado na po natin ang pattern po ng mga smartphone ni Samsung. Maghintay lang po tayo ng konting panahon. Magugulat po tayo, yung bagong labas po ng smartphone nila is magbibigay po sila agad ng malaking discount. I think po guys, hindi na po bago yan. Kita nyo naman sa ginawa nga po nila sa may Samsung A57 5G. Bigla po siya naging less than 20k na lang sa may panahon nga po ng sale. Tapos yung A37 5G, bigla po siya naging around 15,000 lang. Ngayon po, itong Samsung A27 5G, hindi na po nakakapagtaka na magiging around 10,000 lang po ito sa may panahon ng sale. Dahil ganyan nga po yung ginawa nila sa may Samsung A26 5G last year. Naging around 10,000 lang po yung presyo niya sa may panahon po ng sale. Yes guys, hindi pa po ngayon magsisale ang smartphone na to. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, maghintay lang po tayo ng ilang panahon. At itong presyo po niya, sigurado magbibigay din po si Samsung ng malaking discount. At I think napaka-perfect nga po ng smartphone na to kung naghihintay pa lang po tayo or naghahanap pa lang po tayo ng magandang smartphone. I think maganda po yung consider yung smartphone na to, lalo nga po pagka po bumaba po yung presyo niya. Dahil panalo nga rin po guys yung specs na makukuha natin sa kanya, if ever nga po na magmumura yung presyo niya. Guys, yung specs po ng A27 5G ngayon, is halos same specs po siya ng A36 5G last year. Same po ng ginawa nila sa may A37 5G. Guys, yung specs po ng smartphone na yan is hindi po siya nalalayo sa may last year model po na Samsung A56 5G naman. Ngayon po, itong A27 5G, ang halos specs po nito is yung last year model po na A36 5G. Kaya ang good news naman sa kanya guys, pagka kinonfirm nyo po ang A27 5G sa may last year model po na A26 5G, i-upgraded po yung ibang specs na makukuha natin. Ang nakakagulat pa para po sa isang mid-range na smartphone, hindi ko po inaasahan guys na magbibigay po si Samsung ng SD card slot dito nga po sa may A27 5G nila. Guys, sobrang importante po niyan. Lalo nga po kung yung 128 na storage lang po yung makukuha natin na nandito nga po sa may A27 5G. Napakalaking bagay po guys ang SD card slot sa panahon po ngayon. Napakadalang na nga po ng ganitong klase ng smartphone ng mga mid-range na meron pong mga SD card slot. Dahil makakakuha na lang po tayo ng SD card slot guys sa mga entry level. Yung mga smartphone po na merong pangit na specs. Unlike po sa mga mid-range guys, na talagang bilang na lang po merong mga SD card slot. Kaya sana po guys ipagpatuloy po ni Samsung yung paglalagay nga po nila ng SD card slot po sa mga smartphone nila. Dahil sayang naman po guys yung mga SD card natin ng mga nakatago lang. Isang malaking upgrade din po ng smartphone na to is dito po sa kanyang display. Naka-punch hole na po siya ngayon compare po sa may last year model na naka-third up notch lang. Meron po siyang 6.78 inches Super AMOLED display na merong 120Hz sa refresh rate. Naka 1080p po yung resolution natin. Naka Gorilla Glass 5 na protection. Saka si Samsung na lang guys yung gumagawa pa rin po ng glass back tapos saka plastic frame. Unlike po sa ibang brand na all plastic lang po yung mga smartphone nila. Pero dito nga po kay Samsung, kahit naka plastic frame siya, still premium feels pa rin po siya dahil nga po sa may glass back. Pero syempre guys, hindi naman overall is upgraded po yung kanyang specs. Still meron pa rin po na downgrade sa may smartphone na to. Dahil yung last year model po ng A26 5G, guys, naka IP67 po yung ratings natin doon. Then dito po sa may bagong version is naka IP64 na lang po siya. Pero at least nga po guys, i-upgraded po yung kanyang processor, saka po yung kanyang display. Guys, if ever na decided ka nang hintayin nga pong A27 5G sa may panahon ng sale, I suggest po yung mas mataas sa RAM at mas mataas sa storage po yung kunin natin. Kahit meron po siyang available SD card slot. Dahil itong binili ko po is meron lang po siyang 6128 na version. Medyo mahal ko pa siyang nabili guys dahil nga po sa may SRP ko po nakuha to. Pero kung magmumura nga po siya sa may panahon ng sale, mas okay po na yung kunin natin is yung mas mataas po ng version ng A27. Mamaya po guys, sasabihin ko yung dahilan kung bakit po yung mas mataas sa storage yung kunin natin at yung meron po mas mataas na RAM compare po sa may 6128 na version niya. Isa pang maganda kay Samsung A27 5G is itong camera niya. Meron po siyang 50 megapixel na main camera, 5 megapixel na ultra wide, saka po 2 megapixel na macro lens. To be honest guys, medyo mababa po yung megapixel ng ultra wide niya dahil nga po naka 5 megapixel lang siya. Kahit sa 113 megapixel or 8 megapixel, I think okay na po yun. Dahil medyo hindi nga po siya ganun ka-detail yung mga picture ng ultra wide natin pagka po i-zoom natin yan. Pero guys, sa totoo lang din po, at least hindi po nang dadaya si Samsung na itong tatlong camera module po niya, totoong camera po yan. Unlike po sa ibang brand na naka-triple camera din. Pero pagka po tinignan natin ng maigi, magugulat po tayo.
naka-single camera lang pala yon. Fake camera lang po yung nilagay nila. Unlike po kay Samsung na totoo po siya na 3 camera. Kaso nga lang po mababa po yung megapixel. Pero at least totoo yan. Well, overall guys, para sa akin, decent naman yung kanyang camera. Hindi na po masama yan. Hindi po siya ganun kaganda tulad nga po ng ibang camera phone. Pero at least po, hindi na po siya kasing pangit din po ng ibang camera nga po sa ibang brand. More on nasa color accurate side po yung timpla ng kulay ni Samsung dito. Unlike po sa ibang brand na matingkad po yung timpla ng kulay nila na para bang merong filter. Dito naman po sa may video quality natin, meron po siyang 4K 30fps. Hindi na masama rin yan guys, pero asahan nyo po maalog po yung video natin. Di wala nga po siyang stabilization. Pero kung linaw lang, malinaw naman po siya. Gimbal lang po ang kailangan kung gusto nyo nga po siyang ipang video ng smooth. Sa processor po niya is meron po siyang Snapdragon 6 Gen 3. Same po ng last year model na A36 5G. Guys, malakas naman po yung processor niya. Ang isang problema lang po is yung RAM niya guys, dahil nga po naka 6GB RAM lang po siya. Kaya ako po sinasabi sa inyo guys na yung mas mataas na RAM ang kunin natin. Then nakakaramdam po kami ng ilang frame drop dito habang naglalaro nga po sa loob ng 3 hours. Dahil alam nyo naman, malakas pong kumain ng RAM ang One UI ni Samsung. Kaya mas okay po talaga kung mataas po yung RAM ng Samsung natin. Dahil sa isang oras po na Mobile Legends, hindi naman po siya sobrang uminit. Pero sadyang nabibitin lang po talaga siya sa may RAM. Dahil 42 degrees Celsius lang po yung inabot niya. Tapos 16% po yung nabawas sa kanyang battery. Pero nahihirapan po siya. Still nagkakalag pa rin po siya. Dahil nga po sa bitin po siya sa may RAM. Pero kung sakaling nakabili ka na nga po ng 60 gram, mas okay po guys na ibaba po natin yung graphics ng mga nilalaro natin para kahit paano is hindi po siya mahirapan. Sa Call of Duty Mobile guys, sa isang oras din po, mula 84% is naging 66% po yung battery niya. 18% po yung nabawas sa kanyang battery. Then sa may temperature po niya, same lang po siya ng Mobile Legends na pumalo nga po ng 42 degrees Celsius. Yes guys, meron pa rin po siya mga ilang frame drop. Kaya i-suggest din po na ibaba lang po natin yung graphics niya. Dahil talaga mababa po yung RAM niya. Nung panahon po guys na nag-sale po yung A37 5G, naglaro po siya sa may around 10,000 yung 8128. Tapos nasa around 12,000 naman po yung 8256. Guys, yung around 1,000 pesos to 2,000 pesos muna idadagdag natin sa may presyo ng mas mataas na RAM at mas mataas na storage. I think worth it po yun. Dahil malaki po yung silbi niya pang katagalan nga po guys. How much more kung mababa po yung RAM ng smartphone natin. Guys, kahit po malaki yung storage ng smartphone natin at malakas po yung processor, still makakaramdam pa rin po tayo ng lag kung mababa nga po yung RAM. Kaya mas okay po dapat kung mataas din po yung RAM ng smartphone natin, lalo nga po kung pang gaming. Then sa may Mir 4, para sa isang oras sa gaming, yung 66% niya is naging 46% na lang. Ibig sabihin itong 5,000 mAh siya battery niya, kaya po niyang umabot ng kulang 5 hours na gaming. Guys, sa ngayon po, wag po muna tayong bibili ng Samsung A27 5G dahil mahal pa nga po yung presyo niya. Pero pagka po nakita nyo to, nang nakasale po ng less than 13,000 or kulang 15,000, I think worth it po yan. Lalo kung mataas sa storage nga po yung makukuha natin. I think panalo na yan. Lalo nga po kung compare natin to kila Horror, kila Bubo, saka po kay Fake Me. I think itong si Samsung, pwede na to. Lalo kung magsisale nga po siya at magbibigay sila ng malaking discount. Isipin mo kahit mag-sale po sila Honor X8D, sila Realme C100, saka si Vivo V60 Lite, still panalo pa rin po yung specs ng A26 5G. Dahil una-una, naka 5G nga po si Samsung. Na hindi lang po basta naka 5G, malakas po yung processor niya, compare nga po kila Vivo. Guys, pang entry level lang po yung mga processor ng tatlong smartphone na banggit ko. And yet yung presyo po nila, halos lumilevel po dyan kay Samsung. Dagdag ko na rin pala guys, baka gusto rin po makatipid sa kuryente, pwede nyo rin pong gamitin itong power station. Lagay nyo lang po ng solar panel. Malaking tipid din po yun pang matagalan. Tulad ko guys, nagcha-charge po ako lagi ng mga smartphone. I-charge nyo lang po maghapon itong Bluetooth Elite 30 natin na version 2. Magagamit nyo na po siya guys maghapon pagka nga po mag-charge sa mga device natin. Pwede rin po tayo magsaksak ng rice cooker dito para nga po makapagsaing. I think malaking tulong po yan guys. Guys, ang presyo po ng smartphone na to is naglalaro po siya sa may kulang 20,000 sa may SRP niya. Pero pagka po nag-sale to, itong si A27 5G, guys, makakabili ka ng Bluetooth Elite 30 version 2 saka po ng A27 5G sa kulang 20k lang po na presyo. Kaya I think po guys, hintay lang po talaga natin na mag-sale to. Malaki rin po yung matitipid natin. Wait lang talaga natin sa may panahon po ng sale. Tulad nga po ng ginawa ni Samsung sa may A37 at A57.
Yung lang po guys. Thanks for watching.